Sa isip ni King Daniel matapos marinig ang sinabi ng ating bida na kailangan niyang gumawa ng pinakamahusay na desisyon para sa kapakanan ng Cairo. Tinanong naman niya ang ating bida kung magsanib puwersa sina Count Denver at Count Gregory, tinanong niya kung ano sa tingin niya ang gagawin ng dalawang imperyo. Tumugon ang ating bida sa kanilang hari, at sinabi na maliit ang posibilidad na agad kumilos ang dalawang imperyo. Dahil maraming limitasyon ang imperyo ng Valhalla dahil malayo ito sa mga hangganan nila, at sa kasalukuyan, ang imperyo ng Kronos ay nasa gitna ng labanan laban sa kaharian ng alyansa sa Timog kamakailan. Kaya't sinabi niya ang pangunahing prioridad ng imperyo ng Kronos ay hindi ang Cairo, kundi ang tapusin ang nangyayari sa Timog. Sinabi ni King Daniel na ang plano ng ating bida ay kayang harapin ang maraming kalaban sa maikling panahon. Dagdag pa niya, habang kailangan ng Cairo na alisin sila, ang puwang na iiwan nila ay maaaring magdulot ng mga bagong problema. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanilang hari na kailangan nilang gumawa ng pinakamahusay na desisyon na posibleng nilang gawin, at kailangan nilang tanggapin ang panganib na dulot ng pagtanggal sa kanila. Sa isip ni King Daniel, naiisip niya ang ating bida ay hindi umaasa sa swerte lamang, kundi kumikilos siya dahil nauunawaan niya ang kasalukuyang pampulitika ng sitwasyon ng kontinente. Kaya't napahanga na lamang siya kay Roman Dimitri sa ipinapakita nito sa kanya, dahil hindi lang siya malakas kundi matalino rin. Biglang nagsalita naman ang bise-kapitan sa kanilang hari na hindi nila ito magagawa, dahil sinusubukan ng pamilyang Dimitri na makinabang dito sa paggamit ng aristocratic faction bilang dahilan nila, kaya't sinabi niya na hindi dapat pumayag ang kanilang hari dito. Tinanong naman ng ating bida kung mayroon ba silang ibang pagpipilian. Nagalit ang bise-kapitan ng Royal Knights sa ating bida, kahit pa may punto ang sinabi niya sa kanila. Sinabi ng ating bida sa kanila na habang nananahimik ang lahat sa kabila ng mga karahasang ginagawa ng aristocratic faction sa Cairo, ituturo niya ang kanyang espada sa kanila. Sinabi niya na ang nais lamang nila ay ang gantimpala para sa kanilang sakripisyo. Kahit na maging dukdom ang pamilyang Dimitri, magiging kapareho pa rin nila ang kapalaran ng Cairo dahil pinili nilang magtanim ng ugat dito. Nalaman naman ng bise-kapitan ang pakay ng ating bida, na ito ay hindi isang rebelyon, kundi parang paghahati ng linya sa buhangin. Sinasabi dito na hindi mali ang kanyang mungkahi. Ang mali dito ay ang walang kwentang hari ng Cairo na walang magawa kundi manood lang sa mga nangyayari, na habang ang kanyang lupain ay napapalayo. Sinisisi ni King Daniel ang kanyang sarili dahil sa kanyang mahina at walang kwentang pamumuno, kaya nagkakagulo sa kanilang kaharian. Dahil ang Dimitri ay naging isang puwersa na hindi na makontrol ng maharlikang pamilya ng Cairo. Kaya't sa ganoong kaso, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Iniisip niya kung magiging kontento na ba siya sa kasalukuyan, o isusuko niya ang hindi niya kayang makuha at lilikha ng panibagong Cairo. Dagdag pa niya na kahit na may mga hindi dalisay na intensyon ang ating bida sa kanya, kumpara naman sa mga taong nagkokontrol sa kanya bilang kanilang manika, kaya mas pipiliin niya na lang na kunin ng kamay ni Roman na hayagang ipinakita ang kanyang mga ambisyon ng tapat. Pinatigil niya na silang dalawa dahil nakapagdesisyon na siya ukol rito. Sinabi niya na ipinapangako niya sa karangalan ng maharlikang pamilya ng Cairo, na ang silangang rehiyon kasama ang teritoryo ng Dimitri, ay dinideklara niya bilang duke, at ang titulong duke ay ibibigay kay Baron Dimitri. Pinaalala niya sa ating bida na kailangan niyang siguraduhin na maparusahan ang traidor na si Marquis Benedict na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang bansa. Samantala sa ibang eksena, makikita si Count Denver mula sa pro-Valhalla faction. Sinabi niya na si Roman Dimitri ay talagang nakakatakot, dahil ngayon na inatake na niya si Marquis Benedict sa kabisera ng Cairo. Nalaman niya ang Dimitri at ang aristocratic faction ay hindi sila titigil hanggat hindi bumabagsak ang kanilang kalaban. At nabalitaan niyang pumunta ang ating bida sa palasyo ng hari. Tingin niya, marahil ay balak niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanilang hari sa kanyang labanan laban sa lahat ng miyembro ng aristocratic faction, na isang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng hari. Kaya't kung magsasalpukan ang dalawang puwersa hanggang sa kamatayan, gagamitin niya ang pagkakataong ito upang gawing kapaki-pakinabang ang sitwasyon na ito para sa imperyo ng Valhalla. Biglang pumasok ang isa niyang sundalo sa kanyang opisina at sinabi na may problema sila. Tinanong naman ni Count Denver kung ano ang nangyari. Sinabi ng kanyang sundalo na pinangunahan ng ating bida ang puwersa ng Cairo at sumugod sila sa mansyon. Kaya't sinabi niya kay Count Denver na kailangan niyang tumakas ngayon, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin niya, may isang kamay ang dumampot sa kanyang leeg. Ito ang ating bida na makikita na biglang hinampas niya ang mukha ng sundalo ni Count Denver sa sahig. Sinabi naman ng ating bida kay Count Denver na kailangan niyang tanggapin ang mga kautusan ng kanilang hari. Nagulat siya dahil nagpakita ang ating bida dito sa halip na
pupunta siya kung nasaan ang mga miyembro ng aristocratic faction. Ngunit kailangan niyang kumalma sa sitwasyon na ito. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam sa mga kautusan ng hari, kaya't tinanong niya kung anong kalokohan ang sinasabi niya sa kanya. Tumugon ang ating bida sa kanya. Sinabing nakipagsabuatan si Count Denver sa imperyo ng Valhalla at ninakaw niya ang lihim ng Cairo. Dahil doon, inutusan siya ng kanilang hari na arestuhin siya. Sinabi niya sa kanya na kung susubukan niyang gumawa ng anumang kalokohan, ituturing siya na kasabwat sa rebelyon at tatapusin siya kaagad. Naiinis na si Count Denver dahil alam ng lahat na kabilang siya sa pro-Valhalla faction. Galit na tinanong niya ang ating bida kung kaya ba niyang harapin ang magiging resulta ng ginawa niya sa kanya, dahil hindi manunood ang imperyo ng Valhalla dito. Binunot ng ating bida ang kanyang espada at binalaan niya siya na mas mabuting mag-ingat siya sa bawat salitang binibitawan niya mula ngayon. Ngunit hindi niya pinansin ang babala na ibinigay ng ating bida sa kanya dahil sa kanyang galit. Biglang sinugod siya ng ating bida at tinutukan siya ng kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang hinaan ang kanyang boses. Sinabi niya na mukhang hindi pa rin nauunawaan ni Count Denver ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Dahil sa mga oras na ito, magiging walang silbi ang labanan lamang ang aristocratic faction, at ang mga sumusunod sa Valhalla at Kronos ay bubunutin niya silang lahat na mga nagtaksil sa Cairo. Sinabi niya kay Count Denver na magsisimula siyang magkaroon ng napaka-interesanteng oras mula ngayon. Samantala sa ibang eksena, ganun din ang nagaganap sa panig ng pro-Kronos faction na pinangunahan ni Count Gregory. Tinanong naman ni Count Gregory kung sa tingin ba nila makakaligtas sila pagkatapos ng ginawa nila sa kanya. Tinanong niya si Simon kung alam ba niya kung ano ang mangyayari kung gagawa siya ng problema sa kanya. Sinabi niya na magpapadala ng hukbo ang imperyo ng Kronos dahil sa katarungan na ginawa niya sa kanya. Tinanong niya sa kanya kung sa tingin ba niya kakayanin ng kaharian ng Cairo iyon. Siya ang Royal Knight Vice Captain na si Simon. Habang lumalapit siya kay Count Gregory, iniisip niya na tama siya. Dahil ang imperyo ng Kronos ay sabik na sakupin ang buong kontinente. Ngunit ngayon na nagdesisyon na ang kanilang hari, hindi na makakaurong ang Cairo dito. Sa tingin ni Count Gregory alam na ni Simon ang kanyang kalagayan ngayon kung sakaling galawin siya nito. Wala pang ano-ano, biglang himampos siya ni Simon sa sahig at galit na sinabi na tumahimik siya dahil siya ay isang basurang tao. Sinabi niya na kung tatawid ang imperyo ng Kronos sa kanilang hangganan, puputulan niya ang ulo niya at isasabit ito sa pader. Habang sa isip niya, tulad ng sinabi ng ating bida sa kanila, kailangan nilang tanggalin ang anumang posibleng balakid sa kanila. Samantala sa teritoryo ng pamilyang Benedict, sa isip ni Marquis Benedict ang pamilyang Dimitri ay nakipag-alyansa na sa kanilang hari. Ngunit alam niya na darating ang araw na kailangan nilang agawin ang trono sa hari, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ito ng biglaan. Tingin niya kung kaya nilang tipunin ang karamihan ng puwersa ng aristocratic faction, dapat ay makukuha nila ang Cairo ng walang gaanong problema. Ngunit ang ating bida ay sumali sa eksena, bagaman na siya ay maaaring naging pinakamalakas na swordsman ng Cairo matapos niyang talunin si Count Nicholas, sa tingin niya na hindi palaging mangyayari ang gusto niya. Kaya't iniutos niya sa kanilang mga tauhan na tipunin ang lahat ng miyembro ng aristocratic faction at utusan silang ipadala ang kanilang mga puwersa sa kabisera. Ngunit may isang knight na nagbalita kay Marquis Benedict dahil nakatanggap sila mula kay Count Fabius na nagpadala ng tugon na hindi siya darating. Nagulat si Marquis Benedict at tinanong niya sa kanya kung nasaan na siya. Matapos niyang makausap si Count Fabius gamit ang magical call, galit na tinanong niya sa kanya kung nababaliw na ba siya. Dahil hindi lang siya nagpadala ng kanyang mga hukbo, hindi rin siya dadalo sa kanilang pagpupulong. Galit na tinanong niya kay Count Fabius kung iyan na ba ang huling desisyon niya. Makikita na kalmado lang si Count Fabius, sinabi niya kay Marquis Benedict na magiging tapat na sila sa isa't isa ngayon. Sinabi niya na dahil tumataya siya na mananalo ang ating bida sa laban na ito. Kaya sinabi niya kay Marquis Benedict na hindi na siya ang taong sunod-sunuran niya na laging ginagawa ang gusto niya. Tinanong naman ni Marquis Benedict si Count Fabius kung sigurado na ba siya na hindi niya ito pagsisisihan. Tumugon si Count Fabius, sinabing kung mali siya ngayon, malamang natapos na ang mga araw niya ngayon. Bagamat sinabi niya na nagsimula siya bilang isang traidor, ngunit balak niyang gawin ang lahat para sa kanyang kapakanan. Tinanong niya sa kanya kung hindi ba niya narinig ang mga chismis tungkol sa kung gaano kahusay mag-alaga ang ating bida ng kanyang sariling mga tauhan. At siya, ang pinuno ng aristocratic faction ay tila hindi talaga nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon nila. Kaya't sinabi niya ang katotohanan ang aristocratic faction ay humaharap na ngayon sa pagbagsak.
Hindi naman makapaniwala si Marquis Benedict sa sinabi ni Count Fabius na pagbagsak ng aristokratikong faction. Kasabay nito, ipinapahayag ni Marquis Valentino ang kanyang suporta para sa pamilyang Dimitri sa laban na ito, at ang mga neutral na puwersa ay nagsimula ng kumilos sa kaharian ng Cairo. Sinasabi dito ang pamilyang Valentino na sumusuporta sa pamilyang Dimitri ay binili ang lahat ng mga mercenaries sa kaharian ng Cairo. Dahil kay Marquis Valentino at sa kilos ng mga neutral na puwersa, hindi basta-basta makakagalaw ang aristocratic faction. Samantala sa ibang eksena, sa loob ng silid pagpupulong ng Royal Palace, binalita ng ating bida na ilang araw na ang nakalipas, si Count Fabius na nasa dating panig ng aristocratic faction, kasama ang ilan pang pamilya ay nagpasya na sumanib sa kanila. Biglang kinabahan si King Daniel dahil ang mga dating miyembro ng aristocratic faction ay sumanib sa kanila. Tingin niya na kahit hindi niya tinanggap ang alok ng Dimitri, magtatagumpay pa rin ang Dimitri sa pagtalo sa aristocratic faction gamit ang kanilang sariling lakas. Nalaman niya ang ating bida na ang nangunguna sa digmaang na ito. Sinabi ng ating bida na kung nagawa ng aristocratic faction na magtipon dito, sanay na ilunsad na nila ang kanilang mga hukbo sa kabisera. Sinabi niya sa halip, magpapasya ang aristocratic faction na magtanggol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Dahil ngayon na nabawasan ang kanilang puwersa, sinabi niya sa kanila na ito ang pagkakataon nila para tapusin ang lahat ng mga taksil sa Cairo ng sabay-sabay. Sinabi naman ni King Daniel na bibigyan niya ng buong suporta ang royal family ang ating bida. Dahil ang mga utos na ibibigay ng ating bida sa digmaan na ito, ay maituturing na rin bilang kanyang kagustuhan. Sinabi niya kay Roman na pinagkakatiwalaan niya ang buong pamumuno sa digmaang na ito. Tinanggap naman ito ng ating bida ang utos ng kanilang hari. Samantala sa kastilyo ng pamilyang Benedict, pinag-uusapan nila na kung mabilis ang mga sundalo ng kanilang hari, maaabot nila ang lugar na ito sa loob ng isang linggo. Kaya't uunahin nilang isara ang mga pintuan ng kastilyo nila, at ipagtatanggol nila ang mga tarangkaan, at hihintayin ang kanilang pagkakataon upang maglunsad ng mga kontrang pag-atake. Nagsalita naman ang isa nilang kasamahan dahil matagal nang pinanatili ni Marquis Valentino ang kanyang neutralidad na posisyon. Ngunit ngayon, siya'y nagdeklara ng suporta kay Roman Dimitri. Kaya't tinanong niya sa kanila kung talaga bang kaya nilang manalo sa laban na ito. Tumugon naman ang isang blondeng lalaki at sinabi niya sa kanya na ang aristocratic faction ay nasa kalagayang hindi nila magamit kahit kalahati ng kanilang mga puwersa sa pakikipaglaban. Kaya't minungkahi niya sa kanila na subukan nilang tawagan ang ibang mga maharlika na sumusunod sa Kronos at Valhalla. Dahil ang kanilang mga leader ay nahuli, tiyak na sasama sila sa kanila, lalo na kung mag-aalok sila ng magandang kasunduan na makakapagpakilo sa kanila. Sinabi naman ni Marquis Benedict na iyon ay isang maayos na plano na pwedeng nilang magawa ngayon. Tinanong niya sa kanya kung gaano katagal ang kakailanganin nila kung itutuloy nila ang planong ito. Tumugon ang kasamahan niya at sinabi na upang mabago ang kanilang isipan at tipunin ang lahat ng kanilang sundalo, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 15 araw. Pumayag na si Marquis Benedict na siya na ang magiging ganap na responsable dyan. Ipinahayag niya sa kanila na bagamat bigla nagkaroon ng pagsiklab ng digmaan dito, ngunit sinabi niya na matagal na silang naghahanda para sa digmaang ito laban sa royal faction. Kaya't sinabi niya sa kanila ang aristocratic faction ang talagang may hawak ng kapangyarihan sa kaharian ng Cairo. Samantala sa ibang eksena, makikita si Count Nicholas na nagising mula sa kanyang pagtulog at hindi niya inaasahan na mabubuhay pa siya. Nalaman niya ang mga sugat sa kanyang katawan mula sa laban nila ng ating bida ay hindi lubhang nakapinsala sa kanya. Sa tingin niya hindi talaga balak patayin ng ating bida si Count Nicholas sa laban nila. Isang flashback, sinabi ng ating bida kay Count Nicholas na huwag siyang mag-alala sa mangyayari pagkatapos nito. Sinabi ng ating bida na pagkatapos mawala ng malay si Count Nicholas, sinabi ng ating bida na wala siyang balak na traidorin ang kaharian ng Cairo. Ngunit napag-isipan muna niya na kailangan niyang alamin kung ano talaga ang nangyayari sa Cairo habang siya ay walang malay. Biglang may isang knight na pumasok sa kanyang kwarto at tinawag siyang kapitan. Ito si Simon, sinabi niya sa kanilang kapitan na akala niya patay na siya, at talagang natutuwa siyang makita siyang buhay. Humingi naman ng paumanhin si Count Nicholas sa kanya dahil pinag-alala niya ito. Pero tinanong muna niya si Simon kung ano ang mga nangyari sa Cairo matapos siyang mawalan ng malay. Pinaliwanag niya sa kanya ang mga sundalo nila ay malapit nang umalis kasama ang ating bida bilang kanilang pansamantalang commander. At tapos iniisip nilang atakihin ang aristocratic faction ni Marquis Benedict sa lalong madaling
maikling panahon. Iniutos naman ni Count Nicholas sa kanya na dalhin siya sa lugar kung saan gaganapin ang seremonya ng digmaan. Dahil napag-isipan niya na kailangan siyang nandoon sa mahalagang seremonya ng digmaan. Samantala sa ibang eksena, naglalakad ang ating bida papunta sa seremonya ng digmaan at makikita sa kanyang dibdib ang simbolo ng Royal Knight na hugis bituin. Siya ay papunta sa kinaroroonan ni Count Nicholas at makikita ang daan-daang sundalo na sasalakay sa lahat ng miyembro ng aristocratic faction. Makikita na inabot ni Count Nicholas ang isang espada sa ating bida dahil siya ang magsisilbing commander nila. Hindi inaakala ng ating bida na ang taong kumakatawan sa hukbo ng Cairo ay personal na iaabot sa kanya ang espada. Una ang hari ng Cairo, ngayon si Count Nicholas. Nalaman niya na hindi sila nawala ng kanilang pagiging inosente sa magulong sistema ng kapangyarihan at autoridad sa Cairo. Sinabi ng ating bida sa mga sundalo ng Cairo ay dumadaan sa isang panahon ng kaguluhan hanggang ngayon. Ngayon, sila ay aatake na at paparusahan ang mga nagtaksil sa Cairo. Sinabi niya na mararanasan nila ang hindi malilimutang sakit habang pinapaslang nila ang kanilang sariling mga kababayan. Ngunit sinabi niya ang kapayapaan at katatagan ay muling matatagpuan sa lupaing ito pagkatapos ng digmaan na ito. At siya ay patuloy na tatayo sa unahan ng digmaang ito. Kaya't sinabi niya sa kanila na ilagay nila ang kanilang tiwala sa kanya at makukuha nila ang tagumpay. At dahil doon, nabuhayan ang daan-daang sundalo ng Cairo matapos nilang marinig ang mga salita ng ating bida. Sinasabi dito na nagsimula na ang laban na may nakataya ang kapalaran ng isang kaharian. Samantala sa teritoryo ng Kastilyo ng Benedict, sinabi ng ating bida na mahalaga na matapos nila agad ang digmaang ito. Dahil mas maraming oras ang mayroon ng aristocratic faction, kaya't mas maraming rin silang opsyon ang mayroon sila. Kaya't sa halip na magtayo sila ng mga kampo dito, mas magandang maghanda sila sa pagsisimula ng unang yugto ng mga pag-atake nila agad-agad. Nalaman naman ng isang lalaki, nakita niyang pinili nilang gumamit ng mga flare catapult para atakihin sila. Siya ang guard captain na si Cameron. Sa isip niya na isang napakalakas na magic defense ang itinayo sa Kastilyo ng Benedict. Dahil hindi lang ito sapat na matibay upang tumagal sa 12-dosenang pag-atake ng flare, kaya rin itong ibalik ang tibay nito hanggat may supply sila ng mga mana crystals. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung ano ang mga balak ng mga kalaban nila. Makikita ang mga mages ng ating bida na paparating na sa battlefield kasama ang flare catapult. Sinabi nila na ang Group 1 ay handa nang umatake sa kanilang kalaban, at ang Group 2 ay handa na ring umatake. Sa isip naman ng ating bida, itinatag niya ang Magic Tower para sa paghahanda ng ganitong uri ng siege war. Ito ang tungkulin ng Phoenix Magic Tower na pabagsakin sila. Makikita na pinangungunahan sila ng Phoenix Magic Tower na si Felix. Sinabi niya sa mga miyembro ng Phoenix Magic Tower. Sinabi niya narito na ang pagkakataon nila upang suklian ang kabutihan ng kanilang Lord. Sinabi niya sa kanila na ipapakita nila sa lahat kung bakit sila ang ika-13 na tower ng kontinente, ang Phoenix Magic Tower. Sinabi niya na gagamitin nila ang Amplification Magic upang higitan nila ang kasalukuyang limitasyon ng flare at atakihin ang kanilang kalaban. Tinutukoy naman ng isang mage na aktibo na ang Fire Amplification Magic upang umatake na sila sa kanilang kalaban. Makikita na ang spell na itinapon nila ay mas malakas pa sa karaniwang flare, at ang kanilang atake ay tila nagkaroon ng isang malaking bulalakaw. Dahil doon, sumabog ito sa barrier ng Kastilyo ng aristocratic faction, ngunit hindi pa rin ito tuluyang nasira. Pero nararamdaman nila kung gaano kalakas ang pinakawalang atake ng mga mages ng ating bida gamit ang pinagsamang flare. Binalita naman ng isang knight sa kanilang guard captain na bumababa ng mabilis ang tibay ng defense magic circle sa number 1, kaya't sinabi niya na hindi ito magtatagal sa ganitong bilis. Hindi makapaniwala si Cameron dahil ang mga mage na kasapi ng isang magic tower ay dapat na neutral, kaya't nagtataka siya kung bakit nakikilahok sila sa digmaang ito. Bukod pa roon, nagtataka siya kung ano ang nangyari sa bilang nila dahil sobrang daming mages ang umaatake sa kanila, at hindi lang iyon, sila rin ay napakalakas. Sinabi ni Cameron sa kanyang mga tauhan na activity nila ang emergency defense system, na kahit maubos nila lahat ng mana crystal sa defense magic circle, kailangan nilang gawin ang lahat para maprotektahan ang tibay ng barrier nila. Gusto namang malaman ng Vice Captain ng Royal Knights na si Simon kung saan galing ang napakaraming mages rito. Sinagot naman ito ni Chris ang kanyang tanong, sinabi niya na hindi nagtagal, itinatag ng Phoenix Magic Tower sa loob ng teritoryo ng Dimitri. Nagulat naman si Simon dahil ang isang Magic Tower na nagpapahayag ng neutralidad ay itinayo lang sa teritoryo ng Dimitri. Ngumiti si Chris at sinabi sa kanya na lahat sila ay nanumpa ng katapatan sa pamilyang Dimitri.
Kaya kung napagpasyahan ng pamilyang Dimitri na maging espada ng Cairo, na hindi ba natural lang na ipakita rin ng Phoenix Magic Tower ang parehong katapatan sa kaharian ng Cairo, makikita ang mga mage na handa na ang pangalawang yugto ng kanilang pag-atake ng Amplification Magic. Pagkatapos niyang malaman iyon, sa isip ni Simon ang isang grupo ng mga tao na iyon na malugod na tinatanggap saan man sila magpunta sa kontinente ay nanumpalang ng katapatan sa isang simpleng maharlikang pamilya. Matapos niyang malaman patungkol sa pamilyang Dimitri, medyo natakot siya sa nalaman niya. Hindi siya makapaniwala dahil ang teritoryo ng Dimitri ay nagkaroon na ng kapangyarihang katumbas ng isang kaharian. Napag-isipan niya na ang desisyon ng kanilang hari ay tama, kaya tingin niya na matatapos ang digmaang ito sa tagumpay ng Royal Faction. Galit na iniutos ng ating bida sa mga nagtaksil sa Cairo na sunugin silang lahat, habang nakatingin si Simon sa kalangitan na may malalim na iniisip. Sa isip niya, hindi sila iniwan ng kalangitan ng Cairo dahil may isang taong tumulong sa kanila para iligtas ang kanilang kaharian. Samantala pagkatapos lumubog ang araw, tumigil sandali ang labanan sa teritoryo ng Benedict at nagpahinga ang mga sundalo mula sa magkabilang kampo. At sa loob ng pagpupulong ng aristocratic faction, iniisip nila kung gaano pa kaya sila tatagal dito. Sinabi nila na kung ang mga atake gaya ng nangyari ngayon ay paulit-ulit, mahihirapan silang tumagal ng higit pa sa 10 araw. Tinanong naman ni Marquis Benedict si Viscount Owen kung ano ang balita kay Baron Whiston. Tumugon naman si Viscount Owen sa kanya. Sinabi niya ang mga puwersa ng aristocratic faction na nagtipon ay kararating lang sa pasukan ng rehiyon ng Hilagang Silangan. Tinanong naman ni Marquis Benedict sa kanya kung ano ang posibilidad ng pag-atake nila sa teritoryo ng Dimitri. Tumugon naman ang kasamahan niya na 100% sigurado silang magtatagumpay. Dahil si Baron Whiston ang commander na ipinagmamalaki ng aristocratic faction. Sinabi naman ni Viscount Owen na para sa mga hindi organisadong sundalo ng mga Dimitri, 3 araw lang ang kailangan nila para talunin sila. Ginamit din ni Marquis Benedict ang parehong taktika na ginamit ni Prince Edwin, na ito ang taktikang diversion. Sumang-ayon siya dahil hindi sila pwedeng umasa sa Royal Faction. Sinabi niya na bibigyan niya si Baron Winston ng buong kapangyarihan sa kanilang mga sundalo, at pinasasabi niya kay Baron Winston na pwede niyang gawin ang lahat ng kinakailangan niya para makuha nila ang tagumpay. Samantala sa ibang eksena, sinabi ng isang lalaki mula sa panig ng aristocratic faction na kapag nakapagpatuloy sila ng kaunti pa, makikita na nila ang teritoryo ni Count Adelian, at nakakuha sila ng balita mula sa kanilang pangunahing puwersa na may natitira na lamang silang 10 araw. At sa 10 araw na iyon ay talagang masyadong maigsi para sa kanila upang sumalakay sila sa teritoryo ng Dimitri. Tumugon naman ang kanilang commander at sinabi niya na ang mga walang saysay na labanan ay lalo lamang magpapalala sa kanilang sitwasyon. Siya si Baron Winston mula sa panig ng aristocratic faction. Sinabi niya sa sitwasyong ito, kailangan nilang bawasan ang labis na pakikipaglaban upang hindi nila masyadong mapagod ang kanilang mga sundalo, at kasabay nito ay kailangan nilang maghanda para sa pakikipaglaban. Tinukoy niya naman ang pinakamabilis na paraan upang makagalaw sila ay dumaan sa 3 teritoryong ito. Ito ang teritoryo ni Count Adelian, Baron Rollo at Viscount Conrad. Sinabi niya ang mga ito ay hindi kaalyado ng pro-Dimitri faction. Sinabi niya ang mga teritoryong ito ay nabuo mula sa pakikipaglaban mula sa Hilaga, at pagsipsop sa mga natalo sa laban, at iba sila sa karamihan ng pro-Dimitri faction na matagal nang umiiral sa rehiyon ng Hilagang Silangan. At ang teritoryo naman ng Adelian ay may maunlad na lungsod, kaya't nanaisin nilang iwasan ang sitwasyon kung saan mapuputol ang kanilang koneksyon sa central government, kaya't malamang ay pipiliin nilang maging neutral. Ngunit sina Baron Rollo at Viscount Conrad ay tingin niya na malamang may hinanakit pa rin sila laban sa pamilyang Dimitri. Kaya't iniutos niya sa kanyang tauhan na tawagan nila ang 3 ito. Dahil kung papayagan nila silang dumaan, bibigyan sila ng angkop na gantimpala para doon. 1 oras ang nakalipas, sumang-ayon ang 3 teritoryo sa mungkahi ng aristocratic faction. Tinanong naman ng kanyang tauhan kung mapagkakatiwalaan ba nila ang mga maharlika ng Hilagang Silangan. Nag-aalala siya dahil kung ito man ay isang patibong na itinakda nila para sa kanila. Ngunit alam na ito ni Baron Winston na kahit pa ito ay isang patibong, dahil ang mga elite ng pamilyang Dimitri ay nasa siege war ng teritoryo ng Benedict. Kaya't ang mga natitirang puwersa nila ay puro hindi organisadong sundalo sa hangganan. Kaya't tinanong niya sa kanyang tauhan kung sa palagay niya ba talaga ay kaya nilang talunin ang elite ng aristocratic
aristocratic faction. Sumang-ayon naman ang kanyang tauhan sa kanya na hindi sila matatalo dahil sila ang mga elite ng puwersa ng aristocratic faction. Sinabi ng commander niya sa isang lugar na bukas mula sa lahat ng direksyon, madali nilang madudurog ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang puwersa, na kahit pa sumugod ang buong puwersa ng hilagang silangan sa kanila ngayon, hindi sila mananalo sa kanila. Napabilib naman ang tauhan ni Baron Winston sa kanya dahil naisip ng kanilang commander ang lahat ng posibleng sitwasyon. Kaya't nalaman niya ang pagiging veterano sa Western Front ay tunay na nagpapaiba sa kanya, at biglang may nagsindi ng isang apoy na lumitaw sa kadiliman sa gitna ng kagubatan. Dahil doon nagulat si Baron Winston sa kanyang napansin dahil sa biglaang pagsindi ng apoy sa kadiliman. At hindi lang iyon ang kanyang nakita dahil marami pang nagliyab na apoy sa kanilang harapan, na tila pinaghandaan sila dito. At makikita naman si Captain Jonathan ang nakipagharap sa kanila. Sinabi niya kay Baron Winston na si Marquis Benedict ay itinuturing na isang traidor ng Cairo. Kaya't sinabi niya sa kanila kung hindi sila susuko, kakasuhan sila ng krimen ng rebelyon. Nag-aalala naman ang tauhan ni Baron Winston dahil napapalibutan sila ng kanilang mga kalaban. Galit na sinabi ni Baron Winston na huwag niya siyang pangahasang magsalita ng kalokohan, dahil si Marquis Benedict ay hindi isang traidor. Sa halip, sinabi niya kung hahayaan niya siya na mag-alok ng kapalit. Sinabi niya kung pahihintulutan silang makadaan sa lugar na ito, tatanggapin sila bilang bahagi ni Marquis Benedict. Ngunit kung patuloy siyang magpapakita ng galit sa kanila, at biglang nagpakawala siya ng kanyang aura, at pinagbantaan niyang tatapusin sila lahat dito mismo kung hindi sila susunod sa kanila. Makikita na may isang misteryosong lalaki na kasama ni Captain Jonathan na isang mages. Nakiusap si Captain Jonathan kay Knox na magsimula na sila sa kanilang plano. Naunawaan naman ni Knox ang sinasabi ni Captain Jonathan. Siya si Knox na isang 5-circle mage, at makikita siya na nag-iipon ng apoy sa kanyang mga palad upang atakihin ang kanilang mga kalaban. Matapos noon ay ginamit niya ang kanyang teknik na fire cannon para atakihin ang puwersa ng aristocratic faction. Kaya tumama ito ng direkta sa mga sundalo ng kalaban nila, at hindi nila nagawang makatakas rito. Kaya't dahil doon, nagsisigaw sila sa sakit dahil sa sobrang init ng apoy na pinakawalan ni Knox na apoy kaya nasunog silang lahat. Inutusan naman ni Captain Jonathan sa kanyang mga tauhan na sugurin nila agad ang kanilang mga kalaban. Makikita naman ang puwersa ng Dimitri ay nasa kalamangan sa laban na ito dahil madaling nilang natatalo ang mga elite na sundalo ng aristocratic faction. Habang iniisip naman ni Baron Winston kung paano nangyari ito, dahil hindi pa niya nakikita ang mga sundalo na ganito kalakas, kahit noong nasa Western Frontline pa siya. Makikita na sumugod na rin si Captain Jonathan kasama ang kanyang kabayo at ginamit ang kanyang aura. Napansin ito ni Baron Winston habang papaatake si Captain Jonathan sa kanya, at ginamit ni Jonathan ang teknik na aura sword, at nahati ang katawan ni Baron Winston. Bago tuluyan siya masawi, hindi makapaniwala si Baron Winston na matatalo siya ng isang knight mula sa malayong lugar. Samantala matapos ang isang linggong pagdepensa ng Benedict, bumagsak na ang mga pader ng kastilyo nila. Dahil doon, iniutos ng guard captain na simulan nila agad ang pagpapanumbalik ng kanilang barrier. Matapos nun binalita naman ito kaagad kay Marquis Benedict dahil hindi na sila tatagal ng mas matagal pa sa ganitong bilis. Tinanong naman ni Marquis Benedict kung nasaan na si Baron Winston, dahil gusto niyang malaman kung bakit wala pa silang natatanggap na balita mula sa kanya. Sinabi naman ng isang knight niya na nakipag-ugnayan ang mga tagapayo ni Baron Winston sa kanila. Ngunit sinabi nila na ang mga sundalong umatake sa teritoryo ng Dimitri ay tuluyang silang naubos, at si Baron Winston ay namatay sa gitna ng labanan. Dahil doon, nagpulong kaagad ang mga miyembro ng aristocratic faction. Sinabi nila na tapos na ang lahat, dahil ang mga sundalo ni Baron Winston ay tuluyang naubos, at anumang oras ay maaaring bumagsak ang kastilyo ng Benedict. Hindi rin sila makapag-ugnayan sa mga maharlika na sumusuporta sa dalawang imperyo. Kaya't iminungkahi niya sa kanila kung paano kung buksan na nila ang mga tarangkahan ng kastilyo at sumuko na sila. Nagalit naman ang isang kasamahan nila sa sinabi niyang sumuko na lang sila sa laban. Tinanong ni Viscount Owen sa kanya kung seryoso ba siya ngayon. Dahil si Roman ay pinapaslang niya ang bawat taong naglakasloob na maging kalaban niya hanggang ngayon. Tapos tinuon niya naman kay Marquis Benedict ang usapan nila, at iminungkahi niya sa kanya kung paano kung makipagsanib sila sa imperyo mismo, imbes sa sumusuporta sa imperyo.
Tinanong naman ni Marquis Benedict kung ano ang ibig niyang sabihin. Galit naman niyang sinabi na tapos na ang laban na ito. Dahil kaysa hintayin nila ang kamatayan dito, iminumungkahi niyang makapag-survive sila sa pamamagitan ng pagbabago nila sa ibang bansa. At dahil doon, nakapagdesisyon na si Marquis Benedict na makipag-ugnayan sa imperyo ng Kronos kaagad, dahil siya mismo ang magsisimula ng negosasyon sa kanila. Ngunit humingi ng pasensya ang taga-Kronos, dahil nakikipagtulungan lang sila kay Count Gregory, hindi kay Marquis Benedict. Siya si Baron Charlton mula sa Kronos Empire. Tinanong naman niya si Marquis Benedict kung bakit kailangan pa nila sila. Tumugon si Marquis Benedict na nagsimula na ang malakihang paglilinis ng pamilya ng hari sa Cairo, at parehong si Count Gregory at Count Denver na nakikipagtulungan sa kanila ay nakakulong na. Sinabi niya mula sa perspektibo ng Kronos Empire, walang magiging malaking pagkakaiba dito. Kaya't tinanong niya kung hindi ba't wala namang kaso kung sino ang kanyang kausap dito, basta't magtatagumpay sila. Dahil doon nagkaroon ng interest si Baron Charlton sa narinig niyang balita, kaya't tinanong niya kung ano ang nais na sabihin ni Marquis Benedict. Dahil gusto niyang malaman kung paano makakatulong dito ang imperyo ng Kronos. Nakiusap si Marquis Benedict kay Baron Charlton na atakihin nila ang western frontline ng Cairo. At sa loob lamang ng 12 oras, matapos tanggapin ng imperyo ng Kronos ang panukala, 2 sa 3 linya ng depensa ang nabasag. Matapos noon nag-usap sila Marquis Benedict at si King Daniel, sinabi niya na matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong naman niya kung nagustuhan ba ni King Daniel ang kanyang regalo. Galit na tinanong ni King Daniel kung ano ang iniisip ni Marquis Benedict dahil bakit nakikisali ang imperyo ng Kronos dito sa mga problema sa loob ng kanilang bansa. Tumugon naman si Marquis Benedict na wala siyang magagawa dahil kailangan nilang gawin ang lahat para mabuhay. Nakiusap siya na gawin ng hari ng Cairo ang kanyang desisyon. Dahil ang pagpipilian niya kung iiwan ba ni King Daniel ang Cairo upang talunin siya, o ipagtatanggol niya ang Western Front at proprotektahan ang Cairo laban sa Kronos Empire. Sinabi ni Marquis Benedict sa kanilang hari na kailangan niyang pag-isipang mabuti ito at umaasa siyang gagawa siya ng matalinong desisyon bilang hari ng Cairo. Dahil doon, pinutol na ni Marquis Benedict ang pag-uusap nila ng hari ng Cairo.